Bumagsak ang pinto ng itim na SUV na may tintadong salamin, isang tunog na mas tahimik pa sa lamon ng lupa sa mga pangarap. Lumabas si Lacan de la Cruz. Tinanggal ang Ray-Ban sa ilong. Humampas sa mukha niya ang amoy ng sariwang hangin at tuyong lupa ng Hacienda de la Cruz. Hindi ang simoy ng hangin sa California kung saan galing siya. Hindi ito ang kalayaan ng mga freeway o ang pulso ng malaking syudad. Ito ay hacienda, isang dambuhalang lupain na parang nakatunganga sa ilalim ng araw, sumisimbolo sa isang buhay na hindi niya kailanman ginusto. Nandito na tayo. Senyorito Lacan, sabi ng driver halos pabulong. Tumango lang siya, isang pilit na ngiti. Ang totoo, naiinip na siya. Naiinip sa usok ng pabrika ng asukal na dumidikit sa balat niya. Naiinip sa tahimik na pagtingin ng mga tao. Naiinip sa bigat ng pangalan niya sa balikat niya. Ang inaasahan ng kanyang lolo Don Alejandro ay ang pagiging tagapagmana niya, ang susunod na pinuno ng hacienda. Pero ang gusto lang niya ay ang pagmamay-ari ng mundo, at hindi lang isang piraso nito. Habang naglalakad siya patungo sa mansyon, may nakita siyang kakaiba. Sa gilid ng ilog, sa bahaging malapit sa barangay Silangan, may isang babaeng naglalaba. Hindi tulad ng mga nakikita niya sa mga pelikula o magazine, walang makeup, hindi naka-fashionable na damit. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple, ang kanyang mukha ay pawisan, at ang kanyang mga braso ay abala sa paghagod ng mga damit sa batong labahan. Ang araw ay tumatama sa kanyang balat. Nagbibigay ng kakaibang kinang. Para siyang isang larawan. Hindi, mas totoo pa sa larawan. Isang halimuyak ng sariwang sabon at basa na lupa ang humama pa sa kanya. Nasanay si Lacan na halos lumuhod ang mga babae sa kanyang harapan, lalo na kapag nalaman ang kanyang pangalan. Ang babaeng ito, para siyang isang estatwa ng kagandahan na walang pakialam sa mundo. May isang bagay sa kanyang tindig, isang uri ng pagtigas, ng lakas, na agad na pumukaw sa kanya. Kahit paano, napatingin din ang babae sa direksyon niya. Magtama ang kanilang mga mata. Ang sa kanya ay puno ng pagmamataas at puring nasanay niyang mata mo. Ang sa kanya naman ay parang matalim na punyal, walang takot, walang paghanga, ni hindi man lang kumurap. Isang tingin na punong-puno ng pagtataboy, napangiti si Lacan, isang ngiti na may bahid ng panunukso. Sino ka naman? Binibini. Mukhang mas masarap yatang tingnan ang naglalaba kaysa sa mga labada mo. Aniya, pilit na pinababa ang tono para maging kaakit-akit. Walang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Itinigil niya ang ginagawa, ibinaba ang basang damit. Hindi ko po alam kung may kasama kayong kausap, senyorito. Tugon niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bakas ng pagkamangha o kaba. Pero kung ako ang pinatatamaan ninyo, wala po akong oras sa pagpapakyut. May trabaho po ako. Tumawa si Lacan, ngunit ang tawa niya ay may halong inis. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Ah, kaya pala. Ikaw nga. Bakit? Anong trabaho mo? Mukhang naglalaba ka lang naman. Hindi ka naman siguro CEO ng isang malaking company. Umiling ang babae. Mas marangal pa po ang maglaba kaysa sa maging walang silbing tao na walang ginawa kundi mang istorbo ng may ginagawa. Ibinato niya sa lababo ang basang damit at nagpatuloy sa paghagod para bang hindi siya naroroon. Napakagatlabi si Lacan. Aba, matapang ka ah. Hindi mo ba alam kung sino ako? Alam ko po, sagot niya nang hindi tumitingin. Kayo po si Lacan de la Cruz, apo ni Don Alejandro. Ang bagong balikbayan na walang ginawa kundi maghasik ng hangin. Nagdilim ang mukha ni Lacan. Hindi niya gusto ang tono ng babae. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganoon. Abat, Lacan. Isang malakas na boses ang pumutol sa pagitan nila.
Si Don Alejandro. Nakatayo ito sa malayo, malapit sa gilid ng hasyenda, nakatingin sa direksyon nila. Ang matandang lalaki ay may matulis na tingin, parang laging may binabasa sa mga kilos ng tao. "Lolo?" Sagot ni Lakan, habang nanlalaki ang mata sa babaeng naglalaba. "Halika rito, may pag-uusapan tayo." Utos ni Don Alejandro. Bago umalis, tumingin si Lakan sa babae. Ngayon, nakatingin na rin ito sa kanya at sa tingin niyang iyon ay walang takot, walang paghanga, kundi puro hamon. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang kwento na hindi niya kayang basahin. Sino ang babaeng ito? Hindi ito ang uri ng babae na nakasanayan niyang laruan. Lumakad si Lakan patungo sa lolo niya. Pakiramdam niya ay tila nakahanap siya ng isang bagong laruan. Isang bagay na hindi niya kayang basagin. Isang bagay na hindi basta-basta susuko. "Sino ang kausap mo roon, Lakan?" Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang tingin ay matalim. "Wala lang po, lolo." Isang babaeng masyadong marunong sumagot, sagot ni Lakan. Pilit na pinakakaraniwan ang boses. Pero sa loob niya, hindi siya mapakali. Pinaningkitan siya ng mata ni Don Alejandro. "Ah, si Alonsina Ramirez iyon. Masyado kang mag-ingat sa mga tulad niya, Lakan. Hindi sila pangkaraniwan." Napatulala si Lakan. Alonsina Ramirez. Kahit ang pangalan ay kakaiba, hindi pangkaraniwan. Ulit niya. Nagtataka. Tumingin si Don Alejandro sa malayo, sa direksyon kung saan naglalaba pa rin si Alonsina. May malalim na buntong hininga. Oo, may angkin siyang lakas na hindi mo pa nakikita. Pagkatapos, bumaling siya kay Lakan. Ang tono ay naging seryoso. "Hindi kita ipinauwi rito para makipaglaro, Lakan. Ang hasyenda ay hindi isang playground. May responsibilidad ka." Umalis si Don Alejandro. Iniwan si Lakan na nakatulala. Ang mga salita ng lolo niya ay pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Ang tanging nanatili sa isip niya ay ang mukha ni Alonsina, ang matalim niyang dila at ang mga matang iyon na nagtatago ng hamon. Ang inis at pagkayamot ay napalitan ng isang kakaibang pagkahumaling. Hindi siya sanay na may humahamon sa kanya. "Alonsina Ramirez," bulong niya sa hangin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lakan. Ang ngiting iyon ay hindi na para sa panunukso kundi para sa isang bagong misyon. Hindi niya hahayaan na ang isang simpleng dalaga ang maging dahilan ng pagkabigo niya. Ang babaeng iyon ay magiging kanya. Ano man ang mangyari, hindi na sana sinagot ni Alonsina si Lakan de la Cruz kahapon. Iyon ang paalala ng kanyang tiya Lena habang pinipiga niya ang huling baro na nilabhan. Pero paano ka nga ba hindi sasagot sa isang lalaking ang yabang ay bumubungad pa sa iyo bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig? Ang lalaking iyon, si Lakan, ay tila isang malaking maingay na langgam na ayaw mawala sa paningin niya. Ang pagiging apo ni Don Alejandro ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang bastusin ang sinuman. Napakagatlabi siya. Habang inilalatag ang mga damit sa sampayan, ang amoy ng sariwang sabon ay nagbigay sa kanya ng kaunting aliw. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Hindi niya gusto ang atensyon, lalo na mula sa mga De La Cruz. Simula nang mawala ang kanyang ama, si Mang Arthur, naging mas maingat siya sa pakikitungo sa mga mayayaman. Alam niyang madalas silang tinitingnan na parang insekto o mas masahol pa, parang mga bagay na maaaring gamitin at itapon. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ngunit ang kanyang kalooban ay kinikilabutan pa rin sa alaala ng tingin ni Lakan. Ang tinging iyon ay hindi lang basta paghanga. May kakaiba roon, isang uri ng pagsusuri. Parang sinusukat siya. Napailing siya. Hindi, nagkakamali lang siya. Isa lang siyang tagalaba. Ano naman ang makukuha ng isang Lakan de la Cruz sa kanya? Habang abala siya sa paglalaba, may narinig siyang yabag. Lumapit si Lakan. At sa pagkakataong ito,
Hindi na niya magawang magpanggap na wala siya. Nakangisi ang lalaki, ngunit may kung anong iba sa mga mata niya. Hindi ito ang pang-aasar na nakita niya kahapon, kundi isang uri ng pagkasabik. Sina? Bati ni Lakan, malalim ang boses. Ang pangalan mo pala ay Alunsina. Akala ko hindi ka nabubuhay sa labas ng mga libro. Wala kang pakialam sa pangalan ko, senyorito. Matigas niyang sagot, hindi siya tumitingin. Patuloy siya sa paghagod ng isang kumot, pilit na pinakita na hindi siya naapektuhan ng presensya nito. Bakit naman? Patuloy ni Lakan, lumapit ng bahagya. Napakagandang pangalan para sa isang babaeng naglalaba. Para kang nilalang mula sa isang alamat na napadpad sa gitna ng mga labada, napahinto si Alunsina. Ang mga salita niya ay hindi niya inaasahan. Isang sandali lang, pero naramdaman niya ang kakaibang kiliti sa kanyang dibdib. Pinilit niyang kalimutan iyon. Umalis na po kayo, senyorito. Kung may gusto kayong labhan, may laundry shop po sa bayan. Tumawa si Lakan. Hindi ko naman kailangan ng labada. Gusto ko lang makita kung gaano kakaiba sa ibang babae. Lahat sila, parang mga tuta na sumusunod sa akin. Ikaw, para kang ligaw na pusa, matalim ang kuko. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likuran. Isang sasakyang itim, tulad ng kay Lakan, ang bumubulagta sa kalsada. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Elena de la Cruz, ang ina ni Lakan. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato matigas, walang emosyon at may nakatagong pagmamataas. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay parang laser beam na tumatama sa kanila. Lakan! Malamig na tawag ni Doña Elena. Ang kanyang tingin ay tumama kay Alunsina at sa isang iglap, naramdaman ni Alunsina ang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi iyon tingin ng pagtatanong, kundi ng paghatol. Agad na lumapit si Lakan kay Doña Elena, tila isang batang nahuli sa kalokohan. Mama, aniya, anong ginagawa mo rito? At bakit ka nakikipag-usap sa isang... Tinitigan ni Alunsina si Doña Elena. Walang katumbas na galit ang kanyang naramdaman. Ang tingin na iyon, ang salitang tagalaba na binigkas ng may pagkamuhi, ay tumusok sa kanyang puso. Ito ang tingin na nakita niya sa maraming tao noon. Ang tingin na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan, isang ulila, walang yaman, walang kapangyarihan. Umuwi ka na, Lakan. Hindi ito ang lugar mo, at hindi ito ang uri ng tao na dapat mong kinakausap. Utos ni Doña Elena, hindi inaalis ang tingin kay Alunsina. Ang bawat salita ay parang suntok, pero, Mama, nag-uusap lang kami, paliwanag ni Lakan. Umalis ka na. Matigas na utos ni Doña Elena. At ikaw, bumaling siya kay Alunsina. Ang kanyang boses ay bumaba ngunit mas nakakatakot. Iwasan mo ang aking anak. Ang anumang pagtatangka mo na lumapit sa kanya ay hindi magiging maganda para sa'yo. Pagkatapos noon, tumalikod si Doña Elena. Hinila si Lakan at sumakay sa sasakyan. Ngunit bago tuluyang umalis, tiningnan ulit ni Doña Elena si Alunsina. Isang tingin na puno ng pagbabanta at pagkamuhi. Naiwan si Alunsina na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang init ng sikat ng araw ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging naramdaman niya ay ang lamig ng pag-iisa at ang tindi ng puot na nakita niya sa mga mata ni Doña Elena. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento ng kanyang tiya Lena. Sina, huwag kang magtitiwala sa mga mayayaman. Paalala ni Tia Lena noon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, lalo na sa mga De la Cruz. Sila ang dahilan kung bakit naghirap ang ama mo. Sila ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang kanyang ama, si Mang Arthur, isang simpleng magsasaka na nagtrabaho sa Hacienda de la Cruz.
isang taong kilala sa kanyang sipag at katapatan. Pero isang araw, nawala siya. Ang sabi, aksidente. Ngunit simula noon, may kung anong bahagi ng kanyang puso ang hindi naniwala. May nakatagong takot siyang maaaring may kinalaman ang mga De La Cruz sa biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Kung anuman iyon, hindi niya alam. Ang mga tsismis sa bayan ay hindi rin nawawala. Ang Hacienda de la Cruz ay hindi lang basta malaking lupain. May mga lihim din daw itong itinago. Mga kwento ng lupaing inagaw, ng mga taong pinatalsik, at ng mga buhay na sinira. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Don Alejandro, ang patriarch, ay nanatiling tahimik at misteryoso. Humiga siya sa kanyang payat na banig, sa munting kubo nila. Ang kanyang tiyan ay kumakalam, pero hindi niya pinansin. Ang kanyang isip ay abala sa mga alaala at pangamba. Kung totoo ang sinabi ng kanyang tiya Lena, kung may kinalaman nga ang mga De La Cruz sa pagkamatay ng kanyang ama, ano ang mangyayari kung malalapit siya kay Lacan? Bigla siyang napabangon. May napansin siya sa ilalim ng unan. Isang maliit, kulay tsokolateng supot na yari sa tela. Hindi niya maalala kung kailan o paano ito napunta roon. Maingat niyang binuksan. Sa loob, may mga siksik na papel at ilang barya mga perang kailangan niya para sa pagkain. At sa ilalim ng lahat, may isang maliit na ukit na kahoy, hugis puso. At sa likod nito ay nakaukit ang mga letrang M, A, R, at AR ang inisyal ng kanyang ama at niya. Napakunot ang noo niya. Sino ang naglagay nito? Hindi niya ito pag-aari. At ang ukit na kahoy, hindi ito gawa ng kanyang ama. Sa likod ng supot, may nakasulat na maliit na letra. Para sa anak ni Arthur. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Napanganga si Alonsina. Kanino ito galing? At bakit may nag-aalala sa kanya ng palihim? Ito ba ay galing sa isa sa mga kamag-anak ng kanyang ama na hindi niya nakikita? O mas malalim pa ang ibig sabihin nito? Ang lihim na pagtulong na ito ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang kanyang ama, ang kanyang pagkamatay, may kinalaman ba ito sa hacienda? Sa mga De La Cruz? Naiinis si Lacan, hindi sa mainit na araw ng hacienda, kundi sa sarili niya. Paano nangyari na isang simpleng tagalaba, isang Alonsina Ramirez, ang nagpapatalon sa kanyang lamang loob? Ang matalim nitong dila, ang walang takot nitong mga mata mula nang mag-cruise ang kanilang landas, hindi na ito umalis sa kanyang isip. Ang hamon na nakita niya sa mga mata ng dalaga, kasama ang pagbabanta ng kanyang ina na si Doña Elena, ay nagtulak sa kanya na mas lalong interesan si Alonsina. Hindi niya ugali ang sumuko. Isang hapon, pagkatapos ng isang mainip na tanghalian kasama si Don Alejandro, na puro lang tungkol sa mga pananim at responsibilidad, nagpasya si Lacan na lumabas. Naglakad siya patungo sa barangay Silangan, hindi para mambabae, kundi para magtanong. Kinailangan niyang malaman kung sino talaga si Alonsina. Nakita niya si Mang Tonyo, ang matanda at kilalang karpintero ng barangay na nakaupo sa ilalim ng mangga, nagpapahinga. Nasanay si Lacan na makinig lang ang mga tao sa kanya, pero ngayon, iba ang diskarte niya. "Magandang hapon po, Mang Tonyo," bati niya. Pilit na pinabababa ang boses at tinatago ang natural niyang kayabangan. "Napadaan lang po ako. Napakainit ng panahon, ano po?" Nagulat si Mang Tonyo na kinausap siya ng senyorito. Ngunit tumango rin. "Magandang hapon din po, Senyorito Lacan." "Oo nga po, panahon na ng anihan." "Mang Tonyo, may itatanong lang po sana ako," bungad ni Lacan, habang umuupo sa katabing bangko. Yung babae pong naglalaba malapit sa ilog. Si Alonsina Ramirez po ba ang pangalan niya? Kumunot ang noo ni Mang Tonyo, tila nag-aalangan. "Oo, siya nga po."
Si Alonsina, bakit po, senyorito? Wala lang po. Parang nakikita ko po siya sa paligid. Mukhang masipag po siya, sabi ni Lakan. Pilit na pinakakomportable ang sarili. Paano po siya, Mang Tonyo? Kailangan po ba niya ng tulong? Sino ang kasama niya sa buhay? Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Si Alonsina, senyorito, ay isang ulila. Matagal na po siyang mag-isa. Ang kanyang ama, si Mang Arthur, ay yumao na po noon. Simula noon, siya na ang bumubuhay sa sarili niya sa paglalaba at kung ano-ano pa. Yumao na? Paano po? Tanong ni Lakan. May kurot sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang impormasyong iyon. Aksidente raw po. Sagot ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay may halong lungkot. Nabunggo raw po siya ng sasakyan. Biglaan lang po. Pero marami ang nagsasabi na may kakaiba raw po sa pagkamatay niya. Pero wala naman pong sapat na ebidensya. Napakislot si Lakan. Kakaiba? Ang lolo niya, si Don Alejandro, ay may special na interes kay Alonsina. Tapos ang ama nito ay namatay sa aksidente. Parang may isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Pero kahit na ganoon, hindi po siya sumuko. Patuloy ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Masyado pong matatag na bata si Alonsina. Lahat po kami rito, mahal siya. Siya po ang tunay na ginto ng silangan. Nagpaalam si Lakan kay Mang Tonyo, ngunit ang kanyang isip ay abala. Tunay na ginto ng silangan. Hindi lang pala basta matalim ang dila niya, kundi may matatag na puso rin. Mas lalo siyang naintriga. Kinabukasan, habang naglalakad si Lakan sa bakuran ng hasyenda, may nakita siyang kakaiba. Si Don Alejandro, ang kanyang lolo, na laging seryoso at abala sa mga papeles, ay nakikipag-usap sa isang matandang babae na dating tagalaba rin sa hasyenda. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang gestures ng lolo niya ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalala. Pagkatapos, inabot ng lolo niya ang isang maliit na sobre sa matandang babae. Lumihis si Lakan. Nagtago sa likod ng malaking puno ng akasya. Narinig niya ang huling mga salita ng kanyang lolo. Pakisiguro, Tia Marta, na makakarating iyan kay Alonsina. At huwag mong ipapaalam kay Elena ang tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Kay Alonsina? At itago kay Mama? Ano ang ibig sabihin nito? May lihim na koneksyon ang lolo niya kay Alonsina? At bakit niya ito itinatago sa kanyang ina? Ang kanyang ama ay namatay sa aksidente na sinasabing kakaiba. Ang lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Umuwi si Lakan sa mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pero hindi pa natatapos ang araw niya. Habang naglalakad siya sa hallway, nakasalubong niya si Isabel Montejo. Si Isabel, na kasing ganda ng isang diyosa sa mga formal na okasyon, ay nakasuot ng isang mamahaling damit pangbahay. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti ito sa kanya. Lakan, darling. Bati ni Isabel. Lumapit at humawak sa kanyang braso. Nasaan ka galing? Hinahanap ka ni Tita Elena. Alam mo naman, gustong mag-usap tungkol sa ating kasal. Napakunot ang noo ni Lakan. Kasal? Isabel, wala pa tayong pinag-uusapan na kasal. Tumawa si Isabel. Isang plastic na tawa. Oh, Lakan. Huwag kang magkunwari. Alam naman nating lahat na tayo ang itinadhana. Ang mga De La Cruz at Montejo, perfect combination. Inayos nito ang kanyang kwelyo, ang mga mata ay puno ng pagmamay-ari. Saka, anong balita sa hasyenda? Nakita kong naglalakad ka kanina sa bayan. May hinahanap ka ba? May kung anong sumilay sa mga mata ni Isabel. Isang pahiwatig na may alam ito sa kanyang mga ginawa. Hindi niya gusto ang pagiging possessive ni Isabel, lalo na ang pag-iisip na siya ay isang premyo na kailangan lang nitong kunin. Si Alonsina, sa kabilang banda, ay mas mahirap abutin, mas kaakit-akit.
Wala lang, sagot ni Lakan, pilit na inalis ang kamay ni Isabel sa kanyang braso. Naglalakad-lakad lang. Kailangan ko ng sariwang hangin. Tinitigan siya ni Isabel, may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Sariwang hangin o sariwang mukha? Nababalitaan ko ang tungkol sa tagalabang iyon sa bayan. Huwag kang magkakamali, Lakan. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ang Tita Elena. Napangisi si Lakan. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko, Isabel, at lalong wala kang karapatang sabihin kung sino ang dapat kong kausapin. Umalis siya. Naiwan si Isabel na nakasimangot. Ang paglitaw ni Isabel ay nagpatindi lang sa kanyang pagtatampo. Kung may balak si Doña Elena na ipasok si Isabel sa buhay niya, mas lalo niyang gugustuhin si Alonsina. Kinaumagahan, habang nag-iisa si Lakan sa lumang silid-aklatan ng mansyon, pilit niyang iniaalis sa isip ang lahat ng narinig at nakita niya ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay bumalot sa kanya. Maraming libro rito. Halos lahat ay tungkol sa kasaysayan ng hasyenda. Bigla siyang may napansin. Isang maliit na kabinet sa ilalim ng isang siksik na istante ng mga lumang libro. Hindi ito halata. Curious. Binuksan niya ang kabinet. Walang laman, maliban sa isang maliit na kahon na nakatago sa pinakasulok. Kinuha niya ito. Mukha itong isang lumang kabaong ng alahas, ngunit mas mabigat, maingat niyang binuksan. Sa loob, may mga luma at dilaw na papeles. Karamihan ay mga titulo ng lupa at mga kontrata. Ngunit sa ilalim, may isang sulat. Isang sulat na sinulatan ng kamay ni Don Alejandro. Hindi niya binasa ang buong sulat, ngunit may isang bahagi ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang sulat ay patungkol sa isang Arthur. Ang pagkawala ni Arthur ay isang malaking trahedya. At ang mga balita na may kinalaman si Valenzuela ay nagpapahirap sa aking kalooban. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak, ay hindi dapat magdusa. Napakapit si Lakan sa mesa. Valenzuela? Si Attorney Ramon Valenzuela? Ang abogado ng pamilya? Anong kinalaman niya sa pagkamatay ni Mang Arthur? At ano ang ibig sabihin ng ang kanyang pamilya ay hindi dapat magdusa? Ito ba ang dahilan kung bakit lihim na tinutulungan ni Don Alejandro si Alonsina? Ang kanyang puso ay bumilis. May malaking lihim na nakatago sa ilalim ng hasyenda at si Alonsina, ang inosenteng tagalaban na iyon, ay tila sentro ng lahat. Hindi na lang ito tungkol sa isang hamon o isang panunukso. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang araw ay sumisikat na muli sa Barangay Silangan, ngunit ang pakiramdam ni Alonsina ay nanatiling madilim, parang ginugulo ng isang hindi mawaring anino. Ilang araw na mula nang maging saksi siya sa pagmamataas ni Doña Elena, ang matalim na tingin at pagbabanta ng ginang ay nagpatibay lang sa kanyang paniniwala. Ang mga mayayaman ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit may isang nakakagulo sa kanyang pananaw si Lakan. Matapos ang insidente sa ilog, madalas na itong nagpaparamdam, hindi sa pangaasar na paraan, kundi sa isang uri ng presensya na unti-unting lumambot. Isang hapon, habang abala siyang nag-iigib sa balon, nadatnan niya si Lakan. Hindi ito nakadamit pang mayaman, kundi nakasuot lang ng simpleng kamiseta at shorts na tila naghahanda para sa isang gawain. "Sina, kailangan mo ba ng tulong dyan?" Tanong ni Lakan, ang boses ay hindi na mayabang. May dala itong isang balde at lubid. Napakunot ang noo ni Alonsina. "Kaya ko po." Ngunit hindi siya nito pinansin. Kinuha nito ang balde sa kanyang kamay at dahan-dahang ibinaba sa balon. Napanood niya ang bawat galaw nito, ang pagbaluktot ng mga braso, ang paghigpit ng mga kalamnan sa likod. May kakaiba sa mga kilos nito, isang uri ng kalmado na hindi niya nakita noon. Nang hilaan na nito ang balde, nakita niya ang pawis na tumutulo sa sentido nito. Mabigat pala talaga. Bulong ni Lakan habang itinataas ang balde. Hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. "Sabi ko sa inyo, kaya ko na," sagot niya.
Pilit na pinapanatiling matigas ang boses. Ngunit sa loob-loob niya, may mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib. Bakit ba ito tumutulong? Hindi ka ba napapagod, Alonsina? Tanong ni Lakan habang iniaabot ang balde ng tubig sa kanya. Bakit hindi ka kumuha ng katulong? O kaya humingi ng tulong sa lolo ko? Alam ko, tinutulungan ka niya. Nagulat si Alonsina. Paano nito nalaman ang tungkol sa mga lihim na tulong? Wala po kayong alam, senyorito. Sagot niya, bumalik sa pagiging mailap. Hindi ko po kailangan ng awa ng sinuman. Awa? Tumingin si Lakan sa kanya. Seryoso ang kanyang mga mata. Hindi ito awa, Sina. Pag-aalala. At hindi ako nagbibiro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina ang isang butil ng pagiging totoo sa mga mata ni Lakan. Hindi ito ang playboy na nakilala niya. Ito ay tila isang bagong tao malalim at may kakayahang mag-alala. Ang pakiramdam na iyon ay nakakatakot dahil ibig sabihin, kailangan niyang buksan ang kanyang pader. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanyang munting tahanan, may narinig siyang kumatok. Bumungad sa kanya ang isang matikas na lalaki. May suot na suit at may dalang isang leather briefcase. Ati, Ramon Valenzuela. Magandang hapon, Binibining Ramirez, bati ni Attorney Ramon. Ang kanyang ngiti ay maluwag at mukhang sinsero. Ako po si Attorney Ramon Valenzuela, abogado ng Hacienda de la Cruz. Nakikiramay po ako sa pagkamatay ng inyong ama. Alam kong matagal na itong nangyari, ngunit gusto ko lang pong siguraduhin na maayos kayo. Pinapasok niya si Attorney Ramon. Ang kanyang presensya sa munting kubo ni Alonsina ay parang isang halimaw na pumasok sa isang munting hardin. Salamat po, Attorney Valenzuela, sagot niya. Nararamdaman ang lamig sa likod ng kanyang leeg. Napakalungkot ng nangyari sa inyong ama, patuloy ni Attorney Ramon habang umuupo. Isang malaking aksidente. Walang makakapagsabi kung paano nangyari ang lahat. Ngunit kailangan mo nang magpatuloy sa buhay. Binibini. May kung anong nagbababala sa kanya. Bakit niya kailangan ipaliwanag ang aksidente sa ganitong paraan? At bakit ganito siya kagaanong sabihin ang mga bagay na iyon? Inaasikaso po ba ang mga papeles ng aking ama? Tanong ni Alonsina. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. May naiwan po ba siyang mga utang? O mga naiwang ari-arian sa hasyenda? Bahagyang nagulat si Attorney Ramon. Ngumiti siya ng bahagya. Iyon ba? Wala po, Binibini. Ang inyong ama ay isang matapat na manggagawa. Walang naiwang utang. At wala ring ari-arian na nakapangalan sa kanya sa hasyenda. Simple lang po ang kanyang pamumuhay. Hindi na po kailangan pang pag-usapan ang nakaraan. Mas mabuti kung kalimutan na lang ang lahat at magpatuloy. Kalimutan? Ang salitang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Paano niya makakalimutan ang pagkamatay ng kanyang ama? Oh, Binibini! Ang pagkalimot ang susi sa paghilom, sabi ni Attorney Ramon. Ang kanyang boses ay tila nagpapahinahon. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Nandito ako para tumulong. Nang umalis si Attorney Ramon, naramdaman ni Alonsina ang matinding takot. May isang bagay na mali. May hindi tama sa mga sinabi ng abogado. Ang kanyang ama ay hindi basta-basta. Isang taong may prinsipyo at may mga pangako. Bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Noong bata pa siya, nakaupo sila sa ilalim ng malaking mangga habang kinukwento ni Mang Arthur ang kanyang mga karanasan sa hasyenda. Sina. Anak, tandaan mo, sabi ni Mang Arthur habang ginugulo ang kanyang buhok. Ang lolo mo, si Don Alejandro, ay isang mabuting tao. May pinagkakautangan kaming loob sa kanya at may pinangako akong iingatan ko ang aming samahan. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya pababayaan. Ano man ang mangyari,
Napailing si Alonsina. Kung si Mang Arthur ay walang ari-arian o walang naiwan, paano nangyari ang mga lihim na tulong na natatanggap niya? Ang mga barya sa supot, ang mga pagkain na basta na lang iniiwan sa kanilang pintuan. Hindi ba ito galing sa kanyang ama na naiwan sa hasyenda? At bakit si Don Alejandro, ang pinakamayamang tao sa hasyenda, ang nangangakong tutulong sa isang simpleng Mang Arthur? Bumangon siya at nagpunta sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang pinaglalagyan niya ng mga gamit ng kanyang ama. Hindi na niya ito madalas binubuksan dahil masakit ang mga alaala. Ngayon, iba. Kailangan niya itong buksan. Maingat niyang inalis ang mga lumang kasuotan, ang ilang gamit sa pagsasaka, at ang kanyang mga lumang laruan na gawa sa kahoy ng kanyang ama. Sa ilalim, may napansin siyang kakaiba, isang lumang wallet na gawa sa balat. Bukas ang tahi sa gilid. Hindi niya ito napansin noon. Kinuha niya at maingat na inalis ang tahi. Sa loob ng wallet, may isang maliit na sobre, nakatago. Kinuha niya. May nakasulat na mga numero at ilang salita na hindi niya maintindihan. Mukha itong mga tala, ngunit may isang linya doon na nagpatindig ng balahibo niya. Attorney Valenzuela, lupa, banta sa buhay. Napatakip si Alonsina sa kanyang bibig. Banta sa buhay? Kay Attorney Valenzuela? Ang kanyang ama? Hindi ito aksidente. Hindi. May isang bagay na mas malalim. Habang nanlalaki ang kanyang mga mata, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone sa mesa. Isang unknown number. Nag-aalangan siya, ngunit sinagot niya, "Hello?" Alonsina. Isang boses na nag-iingat, tila bumubulong ang narinig niya. "Mag-ingat ka kay Attorney Ramon. Hindi siya ang akala mo. Hanapin mo ang Blue Diary ng iyong ama. Nandoon ang katotohanan. Nandito ang buhay mo." Sa panganib, nabitawan ni Alonsina ang cellphone. Nahulog ito sa sahig at ang boses sa kabilang linya ay nawala. Ang Blue Diary? Sino ang tumawag? At bakit niya kailangan hanapin ang diary ng kanyang ama? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Panganib, ang katotohanan. Ang bawat tibok ng puso ni Alonsina ay parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. A Blue Diary. Nandito ang buhay mo sa panganib. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasama ng nakasulat sa wallet ng kanyang ama. Hindi siya maaaring magkamali. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi aksidente. May koneksyon si Attorney Ramon Valenzuela. Ang tanging lugar na maaari niyang hanapin ang diary ay sa lumang bahay ng kanilang pamilya, kung saan sila nanirahan ng kanyang ama. Ilang taon na rin siyang hindi nakakabalik doon dahil masakit ang mga alaala. Ngayon, hindi na tungkol sa alaala, kundi sa katotohanan. Nagpasya siyang pumunta agad, pero habang papalabas siya, may nakita siyang naghihintay sa labas ng kanyang kubo. Silakan. Nakasandal ito sa isang puno. Ang mga braso ay nakakrus at ang mga mata ay nakatingin sa kanya ng seryoso. "Sina? Batinito? San ka pupunta? Nag-aalala ako sayo." "Wala kang pakialam." Matigas niyang sagot. "Kailangan kong umalis. May kailangan akong hanapin." "Hindi. May problema ka, hindi ba?" Lumapit si Lakan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alonsina ang pagiging totoo ng pag-aalala nito. "Narinig ko ang tawag mo kanina. Nag-aalala ako. Sabihin mo sa akin." Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang pader na gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanubig. "Hindi ko maintindihan, Lakan. Ang ama ko hindi siya namatay sa aksidente. May isang taong nagsabi na may Blue Diary raw ang ama ko. At doon daw ang katotohanan."
Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Blue Diary? Mang Arthur? Tila may naramdaman din ito. Sina, may nakita akong sulat ni Lolo sa lumang silid-aklatan, tungkol din sa ama mo. At kay Valenzuela, may nakasulat na banta sa buhay. Hindi ako makapaniwala. May kinalaman ba ang lolo ko? Hindi ko alam. Bulong ni Alonsina. Pero kailangan nating hanapin ang diary. Baka nandoon ang lahat ng sagot. Nagmadali silang nagpunta sa lumang bahay ni Alonsina. Ang bahay ay luma na. Halos gumuho na. Ang mga dingding ay may bakas ng agiw at alikabok. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala. Saan mo ba sa tingin nakatago ang diary? Tanong ni Lakan habang tumitingin-tingin sa paligid. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may diary siya. Sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero si Papa, mahilig siyang magtago ng mga bagay sa ilalim ng sahig o sa likod ng mga dingding. Sinimulan nilang maghanap. Naghanap sila sa ilalim ng lumang kama, sa likod ng aparador, at sa mga siksik na kahon. Wala. Ang pag-asa ni Alonsina ay unti-unting nawawala. Biglang, may narinig silang kaluskos sa labas. Sino yan? Bulong ni Lakan. Nagtinginan sila. Naramdaman ni Alonsina ang paglamig ng kanyang dugo. Baka si Doña Elena. Ngunit hindi. Ang narinig nila ay ang tunog ng mga yabag ng lalaki. At pagkatapos, may naamoy silang kakaiba usok. Sunog! Bulong ni Lakan. May nanunog! Nagkatinginan sila, puno ng takot. Ang mga apoy ay nagsimula ng kumalat. Nagmadali silang tumakbo sa pinakagilid ng bahay, kung saan may lumang hagdanan. Habang bumababa sila, nagkalat ang mga lumang kasangkapan. Lakan! Doon! Sigaw ni Alonsina, habang tinuturo ang isang bahagi ng dingding na may kakaibang hugis. Tila may nakatagong espasyo. Sinikap ni Lakan na buksan ang dingding. Sa tulong ng kanyang lakas at sa gitna ng pagkalat ng usok, sa wakas ay nabuksan niya ito. Sa loob, may isang maliit na butas. At doon ay may nakita silang isang lumang asul na aklat, ang Blue Diary. Ito na! Sigaw ni Alonsina habang kinuha ang diary. Ngunit bago pa man sila makalabas, narinig nila ang isang pamilyar na boses. Nakuha ninyo na pala. Nagulat sila. Nakatayo sa pintuan, may ngisi sa labi, si Attorney Ramon Valenzuela. Sa likod niya, may dalawang matikas na lalaki. Attorney Valenzuela, bulong ni Lakan. Anong ginagawa mo rito? Ang kailangan ko lang ay ang aklat na yan, sagot ni Attorney Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Huwag kayong kikilos o hindi ko magagarantiya ang kaligtasan ninyo. Niyakap ni Alonsina ang diary sa kanyang dibdib. Hindi ko ibibigay sa'yo ito! Talaga? Akala mo ba'y matatakasan mo ako? Tumawa si Attorney Ramon. Ang ama mo ay may alam sa mga plano ko, kaya kinailangan siyang mawala. Ang diary na yan, ito ang magpapatunay sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lakan at Alonsina. Kaya pala, hindi aksidente ang pagkamatay ni Mang Arthur. Anong plano? Tanong ni Lakan. Galit na galit. Ang Hacienda de la Cruz, Lakan, sagot ni Ate. Ramon? Ang kanyang boses ay puno ng ambisyon. Ito ay magiging akin. Ang Don Alejandro ay matanda na. Ikaw? Isang basagulero. Madali kayong malilinlang. Hindi mo ito makukuha! Sigaw ni Alonsina. Biglang kumilos si Lakan. Sinuntok niya ang isa sa mga tauhan ni Attorney Ramon, habang si Alonsina naman ay tumakbo papalabas. Ngunit hinarang siya ng isa pang tauhan. Ibigay mo sa akin ang diary! Sigaw ni Attorney Ramon. Habang papalapit, napilitan si Alonsina na tumakbo palayo, kasama si Lakan na nakikipagbuno sa mga tauhan ni Attorney Ramon.
Ang usok ay lumalaki na at ang bahay ay unti-unting kinakain ng apoy. Sa huling sandali, bago tuluyang gumuho ang bahay, nakita ni Lakan ang isang lalaki na lumabas mula sa isang sulok. May dala itong isang pamilyar na bagay, ang isang pouch na ginagamit niya para ilagay ang mga importanteng dokumento. Nagulat siya. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang bahay ni Alonsina ay nagiging abo. Ngunit sa kanyang kamay, mahigpit na nakahawak si Alonsina sa Blue Diary at sa puso niya. Isang matinding galit ang nag-aalab. Biglang, isang mensahe ang natanggap ni Lakan sa kanyang cellphone. Isang larawan. Ang larawan ng isang papel na may nakasulat na Valenzuela, Hacienda, Utang, Panganib. At sa ibaba, isang text message. Nahanap mo na ba? Huwag kang magtiwala kay Elena. Mas malaki ang plano ko. Napatingin si Lakan sa cellphone niya. Nanlaki ang mga mata. Hindi ito galing kay Attorney Ramon. Sino? At sino ang Elena na sinasabi niya? Ito ba ang mama niya? Ang amoy ng abo ay nanunuot sa ilong ni Alonsina, kasama ng pait ng katotohanan. Hawak niya ang Blue Diary, ang huling alaala ng kanyang ama, at ang katibayan ng isang krimen. Hindi aksidente. Pinatay si Mang Arthur. At ang may kinalaman, si Attorney Ramon Valenzuela. Ang kanyang puso ay puno ng galit at lungkot. Sa kanyang tabi, si Lakan, na ngayon ay mas seryoso at seryoso kaysa kailanman. Kailangan nating ipaalam ito sa pulis, sabi ni Alakan. Ang kanyang tinig ay matigas, puno ng determinasyon. Pero sino ang maniniwala sa atin? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Attorney Valenzuela ay abogado ng De La Cruz. May kapangyarihan siya. Hindi bale. Ang katotohanan ay katotohanan. Alonsina, sagot ni Lakan. Kailangan nating gawin ito para sa ama mo. Tumango si Alonsina. Hindi niya akalain na makakakita siya ng suporta kay Lakan, ang mayabang na tagapagmana ng hasyenda. Ngunit ngayon, sila ay magkasama sa isang laban. Agad silang nagpunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Maingat na inilatag ni Alonsina ang kwento mula sa pagkakahanap niya sa diary hanggang sa paglitaw ni Attorney Ramon sa nasusunog na bahay. Ibinigay ni Lakan ang sulat ng kanyang lolo na nagbabanggit kay Mang Arthur at Valenzuela. Ngunit ang mga pulis ay tila nag-aalangan. Kilala si Attorney Ramon, makapangyarihan, at ang mga ebidensya nila ay, sa kanilang paningin, ay kulang at circumstantial. Binibini, Ginoo, naiintindihan namin ang sitwasyon ninyo, sabi ng isang pulis. Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa. Ngunit ang mga ebidensyang ito ay hindi sapat para ipagpatuloy ang kaso. Si Attorney Valenzuela ay isang respetadong abogado. Kailangan namin ng mas matibay na pruweba. Pero nandito ang diary. At ang sulat. Sigaw ni Alonsina, nawawalan ng pag-asa. Ang diary ay personal na pag-aari. Binibini. Ang sulat ay hindi direktang nagpapatunay na si Attorney Valenzuela ang salarin. Sagot ng pulis. Patawad. Umalis sila sa istasyon ng pulis. Puno ng pagkabigo. Pakiramdam ni Alonsina ay binigyan sila ng suntok sa sikmura. Ang katotohanan ay naroroon, ngunit walang gustong makita. Habang naglalakad sila pabalik, biglang tumunog ang cellphone ni Lakan. Si Doña Elena. Nasaan ka, Lakan? Matigas na tanong ni Doña Elena sa kabilang linya. At bakit ka kasama ng babaeng yan? Nagkakalat kayo ng mga walang kwentang balita tungkol sa hasyenda. Mama, may kailangan kang malaman. Sagot ni Lakan. Pilit na pinapanatiling kalmado. Wala akong gustong marinig mula sa inyong dalawa. Sigaw ni Doña Elena. Umuwi ka ngayon din, Lakan. At ikaw, Alonsina Ramirez, hindi ka na dapat makita sa lupain ng hasyenda?
Pinutol ni Doña Elena ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Narinig niya. Alam niya na tayo ang nagsumbong. Kalahating oras lang pagkatapos noon, habang papalapit sila sa barangay Silangan, may grupo ng mga lalaking may hawak na matutulis na kahoy ang sumalubong sa kanila, mga tauhan ng hasyenda, na pinamumunuan ng isang foreman na kilala sa pagiging loyal kay Doña Elena. Aluncina Ramirez! Umalis ka na sa lupain na ito! Sigaw ng foreman. Hindi ka na nabibilang dito. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Lakan. Ako ang De La Cruz. Hindi kayo pwedeng gumawa ng ganyan. Utos po ni Doña Elena. Senyorito, sagot ng foreman, habang tinitingnan si Lakan nang may paggalang ngunit may tindi pa rin. Hindi po namin pwedeng suwayin, pero hindi naman kami gumagawa ng masama. Sabi ni Aluncina, nararamdaman ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang lugar na ito ang kanyang tahanan, ang lugar na nagbigay sa kanya ng kapayapaan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Umalis ka na, Aluncina! Sigaw ng isang babae sa likuran, isang dating kasamahan niya sa paglalaba. Hindi ka na namin kasama! Sinisira mo ang pangalan ng hasyenda. Niyakap ni Aluncina ang Blue Diary sa kanyang dibdib. Ang lahat ng tao ay tila lumalayo sa kanya. Para siyang pinaghiwalay sa mundo. Hindi ko kayo hahayaan na gawin ito! Sigaw ni Lakan, habang lumalapit para protektahan si Aluncina. Ngunit hinarang siya ng mga tauhan. Umuwi na kayo, senyorito. Hindi ninyo kami pwedeng pigilan. Biglang lumabas mula sa likod ng mga tauhan si Attorney Ramon Valenzuela. Nakangisi ito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ayan, Binibining Ramirez, sabi ni Attorney Ramon. Nakita mo na? Walang maniniwala sa'yo. Ang katotohanan mo ay walang halaga dito. Ikaw ang may gawa nito! Sigaw ni Aluncina, puno ng galit. Ako? Sinasayang mo lang ang oras ko. Ang kailangan ko lang ay ang aklat na yan, sagot ni Attorney Ramon, habang tinuturo ang diary. Ibigay mo sa akin, at hindi ka na naming guguluhin. Niyakap ni Aluncina ang diary ng mas mahigpit. Hindi ko ibibigay. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban ni Attorney Ramon ang diary mula sa kanya. Nagulat si Aluncina. Sinubukan niyang hablutin pabalik, ngunit masyadong malakas si Attorney Ramon. Hindi! Sigaw ni Aluncina. Sa wakas, sabi ni Attorney Ramon, habang pinaghahawakan ang diary. Wala na kayong ebidensya. Hindi! Sigaw ni Lakan na nakalaya na mula sa pagkakahawak ng mga tauhan. Sinubukan niyang sunggaban si Attorney Ramon, ngunit hinarang siya ng mga lalaki. Umalis ka na. Lakan, sigaw ni Aluncina. Huwag kang makialam. Ayaw kong masaktan ka. Ito na. Ang sandali ng kawalan. Ang ama niya ay wala na. Ang kanyang bahay ay nasunog. Ang kanyang tanging pag-asa, ang Blue Diary, ay nasa kamay ng kaaway. At ngayon, ipinagtutulakan pa siya palayo sa kanyang sariling tahanan. Napahiga si Aluncina sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nanubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ay tila nawala. Ang kanyang ama, ang kanyang tahanan, ang katotohanan, ang kanyang puso ay parang binasag sa libo-libong piraso. Narinig niya ang boses ni Lakan. Aluncina, ngunit ang tinig nito ay tila lumalayo, lumulubog sa kadiliman. Ang huling nakita niya ay ang likod ng mga tauhan na pilit siyang itinataboy palayo sa hasyenda, habang si Lakan ay pilit na lumalaban, ngunit wala itong magawa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang sinuman. Ang lahat ay tila nawala. Ang bawat hibla ng pag-asa ay tila naputol. Iniwan si Aluncina na wala na ang Blue Diary, wala ng bahay, at wala na ang suporta ng kanyang komunidad. Pakiramdam niya ay tila siya isang bangka
na nawawala sa gitna ng malawak na karagatan. Walang direksyon, walang pag-asa. Ngunit sa pinakamadilim na oras, may isang maliit na kislap ng liwanag. Habang naglalakad siya ng walang patutunguhan sa gilid ng highway, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alangan siya, ngunit sumagot. Alunsina? Isang matandang boses, may bakas ng pagod at pag-aalala. Ako ito, si Mang Jose. Ang dating katiwala ni Don Alejandro. Napakapit si Alunsina sa kanyang cellphone. Mang Jose? Bakit po kayo tumawag? Kailangan mong bumalik sa hasyenda. Bulong ni Mang Jose. Ang kanyang boses ay tila may pagka-urgent. Mamaya, babasahin na ang huling habilin ni Don Alejandro. Hindi mo pwedeng mawala roon. May mahalaga siyang sinabi. Tungkol sa'yo. At sa ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Alunsina. Huling habilin? Pero bakit? Basta bumalik ka. Patuloy ni Mang Jose. Nakatago ang ilang ebidensya sa silid-aklatan. Mga ebidensya na hindi pwedeng sirain ni Valenzuela. Bago pa makapagsalita si Alunsina, naputol na ang tawag. Hindi niya maintindihan. Bakit may huling habilin si Don Alejandro? At anong ebidensya? Ngunit ang mga salita ni Mang Jose ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya pwedeng sumuko. Hindi pa. Samantala, sa loob ng hasyenda, ang galit ni Lacan ay nag-aalab. Hindi niya matanggap na nagapi sila ni Attorney Ramon. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo at galit sa kanyang ina. Paano nito nagawang itaboy si Alunsina? Mama, hindi mo dapat ginawa yon! Sigaw ni Lacan kay Doña Elena habang naglalakad-lakad sila sa bulwagan. Pinaghihinalaan mo ang inosenteng tao at tinutulungan mo ang isang kriminal. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lacan! Matigas na sagot ni Doña Elena. Ginagawa ko lang ang tama para sa ating pamilya at para sa hasyenda. Ang babaeng iyon ay isang salot at ang mga sinasabi niya ay walang batayan. Walang batayan? Mama, may nakita akong sulat ni Lolo tungkol kay Mang Arthur at Valenzuela. May kinalaman si Valenzuela sa pagkamatay ni Mang Arthur. Sigaw ni Lacan. Halos lumabas na ang litid sa leeg, ngunit hindi siya pinakinggan ni Doña Elena. Baliw ka na, Lacan! Sinisira ka ng babaeng iyon. May kasal ka pa kay Isabel na kailangang ayusin. Ang mga Montejo ay makapangyarihan. Kailangan natin sila. Nanginginig sa galit si Lacan. Ang katigasan ng ulo ng kanyang ina ay hindi matatawaran. Ngunit hindi siya susuko kung hindi siya makukuha sa salita. Sa gawa na lang. Nagsimula na ang pagbabasa ng huling habilin ni Don Alejandro sa mansyon. Naroroon si Doña Elena, si Isabel, si Attorney Ramon Valenzuela, at ang ilang miyembro ng pamilya De la Cruz. Ang lahat ay nakikinig ng maingat, lalo na si Attorney Ramon, na confident na ang lahat ay magiging pabor sa kanya. Ang Hacienda De la Cruz, kasama ang lahat ng ari-arian nito, ay mapupunta sa aking apo, si Lacan De la Cruz, simula ng abogado na si Attorney Reyes, ang isa pang abogado ng pamilya, na bumasa ng habilin, ngumiti si Doña Elena at Isabel. Si Attorney Ramon naman ay tila nagulat ng bahagya, ngunit agad itong bumalik sa kanyang kalmado. Ngunit, patuloy ni Attorney Reyes, may isang partikular na probisyon si Don Alejandro na dapat bigyan ng pansin. Ang bahagi ng lupa na kung tawagin ay parang ng Pag-asa, na malapit sa Barangay Silangan, at isang bahagi ng trust fund na itinatag niya, ay ipinapamana kay Alunsina Ramirez. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Ano? Si Alunsina Ramirez? Sigaw ni Isabel. Isang tagalaba? Ngunit ang pinakagulat sa lahat ay si Attorney Ramon Valenzuela. Ang kanyang mukha ay namutla at bukod pa roon, patuloy ni Attorney Reyes,
habang tinitingnan si attorney. Ramon, ninais ni Don Alejandro na ibunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Mang Arthur Ramirez ayon sa kanyang huling liham at sa mga nakatagong dokumento na kanyang ipinagkatiwala. Si Mang Arthur ay naging biktima ng isang krimen at ang may kinalaman dito ay bago pa man matapos ni Attorney Reyes ang kanyang sasabihin, biglang sumigaw si Attorney Ramon. Kalokohan! Huwag kayong maniwala sa mga iyan. Manipulasyon lang iyan ng matanda. Hindi. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Si Alonsina. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya nagsisinungaling. Narito ang katotohanan. Itinaas ni Alonsina ang isang pamilyar na pouch na yari sa balat, ang pouch na nakita ni Lacan na kinukuha ng isang lalaki mula sa nasusunog na bahay. Lumapit si Lacan kay Alonsina. Niyakap niya ito. Sina? Paano? Bulong ni Lacan. May isang taong tumulong sa akin. Bulong ni Alonsina. Isang dating empleyado ng lolo mo. Sinabi niya sa akin kung saan nakatago ang mga dokumento na ito. Ibinigay ni Alonsina ang pouch kay Attorney Reyes. Maingat itong binuksan ng abogado. Sa loob, may mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng malalaking transaksyon mula sa hasyenda patungo sa mga account ni Attorney Ramon. Mga petsa na akma sa pagkawala ng mga pondo. Mayroon ding mga sulat kamay ni Mang Arthur na nagdedetalye ng kanyang mga hinala tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian ng hasyenda. At ang huling tala, natuklasan ko ang pinagplanuhan ni Attorney Valenzuela. Kailangan kong sabihin kay Don Alejandro. Nanganganib ang buhay ko. Nagulat ang lahat. Si Doña Elena ay namutla, habang si Isabel ay tila hindi makapaniwala. Si Attorney Ramon, na kanina ay mayabang, ay nanginginig na ngayon. Ito ay pekeng ebidensya! Sigaw ni Attorney Ramon. Habang papalapit, pinagbibintangan ninyo ako. Ito ay lahat ng gawa-gawa lang ng babaeng yan para makuha ang ari-arian. Hindi! Sigaw ni Lacan, humarap kay Attorney Ramon. Ang lahat ng ito ay galing sa mga dokumento ng lolo ko at ang liham ni Mang Arthur. Ikaw ang kriminal. Tisk. Bumulong si Attorney Ramon at bigla itong tumakbo papalabas. Habulin siya! Sigaw ni Lacan. Nagmadaling hinabol ng mga guwardiya ng hasyenda si Attorney Ramon. Sa gitna ng pagkalito, nagawa ni Lacan na sumunod. Huli na nang makarating siya sa gate. Nahuli na si Attorney Ramon ng mga pulis na nakabantay sa labas. Sila mismo ang inabisuhan ni Mang Jose at ni Attorney Reyes. Narinig niya ang boses ni Attorney Ramon. Sumisigaw ng, hindi ito ang katapusan. Bumalik si Lacan sa loob ng mansyon. Tahimik ang lahat. Ang lahat ng tingin ay nakatuon kay Alonsina. Si Doña Elena ay nakatulala, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Papa, bulong ni Alonsina habang tinitingnan ang mga dokumento sa kamay ni Attorney Reyes. Sa wakas, napatunayan na ang kanyang ama. Alonsina, lumapit si Attorney Reyes sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang. Ang inyong ama ay isang matapat na tao. Nais niyang ilantad ang katotohanan sa lahat, at si Don Alejandro, pinoprotektahan niya ang ama mo at ikaw. Biglang lumapit si Doña Elena kay Alonsina. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagmamataas, kundi pagkabigla at pagsisisi. Sina, bulong ni Doña Elena, tila nag-aalangan. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Ngunit sa sandaling iyon, walang pakialam si Alonsina sa mga salita ni Doña Elena. Ang tanging naramdaman niya ay ang paghilom ng kanyang puso at ang pagmamalaki sa kanyang ama. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang mga araw matapos ang pagkakabunyag ng katotohanan ay tila mga anino na dahan-dahang lumilipas. Ramon Valenzuela ay nasa likod na ng rehas. Ang kanyang mga krimen ay napatunayan na ng mga ebidensya
mula sa diary ni Mang Arthur at sa mga dokumentong itinago ni Don Alejandro. Ang hustisya, bagamat matagal, ay natupad din sa wakas para kay Alonsina. Ang paglilitis at pagkakakulong ni Attorney Ramon ay parang isang mabigat na pasanin na inalis sa kanyang balikat. Sa wakas, ang pangalan ng kanyang ama ay nalinis. Ang kanyang ama, si Mang Arthur, ay hindi lamang isang simpleng manggagawa, kundi isang taong matapat na nagsakripisyo para sa katotohanan. Isang umaga, pumunta si Alonsina sa sementeryo. Bitbit ang isang bungkos ng sariwang sampagita, umupo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit ngayon ay luha ng ginhawa at hindi ng lungkot. Papa, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nalinis na po ang pangalan ninyo. Nakuha na po natin ang hustisya. Salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo. Sana po, masaya kayo kung nasaan man kayo ngayon. Naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Lumingon siya. Silakan. Nakaupo ito sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba, Sina? Tanong ni Lakan. Tumango si Alonsina. Ngumiti ng bahagya. Ngayon, Lakan, okay na ako. Parang nawala ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Dapat lang. Sagot ni Lakan, habang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na mag-iisa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay sa hasyenda. Ngunit may malaking pagbabago. Si Lakan ay naging mas responsable, mas seryoso sa kanyang mga tungkulin. Nagsimula siyang magtrabaho sa hasyenda, pinag-aaralan ang bawat detalye at nakikinig sa mga problema ng mga manggagawa. Hindi na siya ang mayabang na Lakan na nakilala ni Alonsina noon. Ang pinakamalaking pagbabago ay kay Doña Elena. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagkakakulong ni Attorney Ramon at ang paglalahad ng huling habilin ni Don Alejandro, tila may nabasag sa kanyang kalooban. Naging tahimik siya at madalas na nakikita siyang nakatingin sa malayo, tila may malalim na iniisip. Isang hapon, habang nag-iisa si Alonsina sa lumang hardin ng mansyon, ang hardin na itinuturing ni Don Alejandro na kanyang sanctuary, may narinig siyang yabag. Si Doña Elena, lumapit ito at umupo sa katabing bangko ni Alonsina. Alonsina, bulong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay tila pagod. Gusto kong humingi ng tawad. Nagulat si Alonsina. Hindi niya inaasahan ang ganitong salita mula kay Doña Elena. Alam kong nagkasala ako sa iyo. Patuloy ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang pagmamataas ko, ang aking mga paghatol, ang lahat ng iyon ay nagpabulag sa akin. Nabulag ako sa katotohanan. Hindi ko alam na ganoon ang nangyari sa ama mo. Hindi ko alam na si Ramon ay isang ahas. Pero, Doña Elena, tawagin mo akong Tita Elena. Sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, Alonsina. Alam kong mahirap, pero sana ay mapatawad mo ako. Inabot ni Doña Elena ang kamay ni Alonsina, isang kilos na puno ng pagpapakumbaba. Napatingin si Alonsina sa mga mata ni Doña Elena. Nakita niya roon ang tunay na pagsisisi. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Patawad po, bulong ni Alonsina. Patawad po sa lahat. Niyakap ni Doña Elena si Alonsina. Isang mahigpit na yakap na puno ng paghilom. Ito ang simula ng pagbabago sa hasyenda. Kinabukasan, inaya ni Lakan si Alonsina sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan, ang pinakamataas na bahagi ng isang burol sa hasyenda kung saan tanaw ang buong lupain. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Ang ganda rito, bulong ni Alonsina. Ang lolo ko, madalas siyang pumunta rito.
sabi ni Lakan. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Sinabi niya sa akin, mula rito, makikita mo ang lahat ng bagay, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pag-asa, at ang lahat ng pangarap. Umupo sila sa damuhan, magkatabi. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito awkward, kundi puno ng pag-unawa. Alunsina, simula ni Lakan, ang kanyang tinig ay seryoso. Hindi ko akalain na makikita ko ang sarili ko na ganito. Dati, ang gusto ko lang ay ang lumayo sa hasyenda, magpakasaya. Pero ikaw, binago mo ako. Napatingin si Alunsina sa kanya. Ang mga mata ni Lakan ay puno ng pagmamahal. Binigyan mo ako ng dahilan para lumaban, para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa isang buhay na may kabuluhan. Patuloy ni Lakan. Hindi ko na kailangan ng mga mamahaling kotse o party. Ang kailangan ko lang, ikaw. Biglang lumuhod si Lakan sa harap ni Alunsina. Nagulat si Alunsina. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan niya sa loob. Isang simpleng singsing na may maliliit na diamante. Alunsina Ramirez. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong marami na tayong pinagdaanan. Maraming hadlang. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ako susuko. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto kong ipakita sa lahat na ang pag-ibig ay hindi namimili ng estado, ng pangalan, o ng yaman. Kaya, Alunsina, patuloy ni Lakan, ang kanyang mga mata ay nanubig. Pakakasalan mo ba ako? Napakagatlabi si Alunsina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Ito ang lalaking minsan niyang kinasusuklaman, ang lalaking kumatawan sa lahat ng ayaw niya sa mundo. Ngunit ngayon, ito ay ang lalaking nagprotekta sa kanya, ang lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. Lakan, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Oo, Lakan, pakakasalan kita, sabi ni Alunsina habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng kaligayahan. Isinuot ni Lakan ang singsing sa kanyang daliri. Akma, niyakap nila ang isa't isa, mahigpit, habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa ilalim ng burol, sa gitna ng hasyenda, may ilang mga manggagawa na nakamasid. Ang kanilang mga mukha ay tila puno ng pagdududa. Ang isang tagapagmana at isang tagalaba, hindi pa rin sila makapaniwala. Ang araw ng kasal, hindi ito ang engranding kasal na inaasahan ng marami para sa nag-iisang tagapagmana ng Hacienda de la Cruz. Walang mamahaling bulaklak na nagmula sa ibang bansa. Walang daan-daang bisita mula sa iba't ibang elitistang pamilya. Nandoon ang mga matatandang magsasaka, ang mga kababaihang naglalaba, ang mga bata ng barangay silangan, at ang iilang tapat na empleyado ng hasyenda na nakasaksi sa pagbabago ng kanilang senyorito. Simple, ngunit puno ng pagmamahal. POV. Lakan de la Cruz. Nakatingin si Lakan sa altar. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mas mabilis kaysa sa mga kabayong kanyang sinasakyan noon sa ranch ng Amerika. Hindi niya kailanman inakala na darating ang araw na ito. Siya, si Lakan de la Cruz, ang playboy at walang pakialam na binata, ay ikakasal sa isang babaeng nagmulat sa kanya sa tunay na kahulugan ng buhay. Nakita niya si Alunsina na papalapit sa altar. Hindi siya nakasuot ng napakamahal na wedding gown. Isang simpleng Filipiniana na gawa sa lokal na tela na may mga burdang kamay. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple at sa kanyang kamay, isang bungkos ng puting sampagita.
Ngunit sa paningin ni Lakan, mas maganda siya kaysa sa pinakamahal na brilyante. Mas marilag kaysa sa pinakamataas na bundok. Ang kanyang mga mata, na puno ng lakas at pagmamahal, ay tila sumisigaw ng isang bagong bukang liwayway. Ang bawat hakbang niya ay parang musika. Bawat ngiti ay parang sumpa na tatalakay sa lahat ng pagdududa. Sa likuran niya, naroroon si Doña Elena. Tiningnan niya ang ina. Ang mukha nito ay hindi na ang dating puno ng pagmamataas, kundi payapa at may bakas ng kalungkutan na unti-unting lumilipas. May mga lumipas na linggo mula nang magbago ang kanyang ina. Ang katotohanan tungkol kay Attorney Ramon at ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Lakan at Alonsina, ang unti-unting nagpabago sa puso ni Doña Elena. Mahal ka niya, anak. Bulong ni Doña Elena kay Lakan, isang pambihirang lambing na matagal nang hindi niya narinig. Alagaan mo siya. Tumango si Lakan, ang kanyang mata ay nanubig. Ito ang mga salita na matagal na niyang hinintay mula sa kanyang ina. Nang makarating si Alonsina sa altar, hinawakan ni Lakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Handa ka na ba? Bulong niya. Ngumiti si Alonsina. Handang-handa na. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay simple ngunit makahulugan. Ang kanilang mga panata ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa isa't isa, kundi sa pagmamahal sa hasyenda, sa mga tao nito, at sa katarungan. Ako, Lakan de la Cruz, simula ni Lakan, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, ay nangangako na mamahalin at iingatan ka. Alonsina Ramirez, sa hirap at ginhawa, nangangako akong magiging tapat, responsable, at maglilingkod sa ating mga manggagawa at sa hasyenda na may puso at katarungan. Hindi lamang tayo magtatayo ng isang tahanan, kundi isang pamayanan na may pag-asa at pagkakapantay-pantay. Mula ngayon, ang aming pangalan ay hindi na magiging simbolo ng pagmamataas, kundi ng habag at pag-unawa. Ipinapangako ko ito sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto. Nagpalakpakan ang mga tao. At nakita ni Lakan ang ilang lumang manggagawa na umiiyak sa tuwa. Naramdaman niya ang isang bigat na inalis sa kanyang balikat, ang bigat ng pangalan ng De La Cruz, Pov, Alonsina Sina Ramirez. Nang si Alonsina na ang bumigkas ng kanyang panata. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, ang kanyang boses ay matatag, puno ng emosyon. Ako, Alonsina Ramirez. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Lakan, ay nangangako na mamahalin at susuportahan ka, Lakan de la Cruz. Sa lahat ng pagsubok, nangangako akong magiging katuwang mo sa pagpapatakbo ng hasyenda na may pag-ibig, malasakit, at katarungan. Itatayo natin ang isang pamayanan kung saan ang bawat isa ay may boses, kung saan ang pagmamahal ay higit sa lahat ng yaman. Handa akong ibigay ang lahat para sa ating kinabukasan at sa pamana ng iyong Lolo Don Alejandro na pinrotektahan ng aking ama at ako. Ipinapangako ko ito sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto. Ang bulong ng mga tao ay napalitan ng malakas na palakpakan. Naroroon din si Mang Jose, ang dating katiwala, na ngumingiti ng malawak. Alam ni Alonsina na ang pagmamahal na ito ay hindi lamang para sa kanila ni Lakan, kundi para sa lahat ng tao sa hasyenda. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa malawak na bakuran ng mansyon. Nagkaisa ang mga tao mula sa barangay Silangan at sa hasyenda. Nagtawanan, nagkwentuhan, at nagdiwang. Ito ang simula ng isang bagong panahon. Nakausap ni Alonsina si Doña Elena. Ang dating nakakatakot na ginang ay lumambot. Sina, sabi ni Doña Elena habang hinawakan ang kamay ni Alonsina. Salamat.
Salamat sa pagbabago ng anak ko. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Wala po iyon, Tita Elena. Sagot ni Alonsina. Ang pagpapatawad po ang susi sa paghilom. Sa mga sumunod na taon, naging isang ehemplo ang Hacienda de la Cruz sa buong probinsya. Si Lacan, bilang bagong don, ay ipinatupad ang mga programang nagpabuti sa buhay ng mga manggagawa. Nagtayo sila ng mga paaralan, nagbigay ng libreng serbisyong medikal, at nagpatupad ng patas na sahod. Si Alonsina, bilang kasama niya, ay naging boses ng mga nangangailangan at nagtatag ng mga programa para sa mga ulila at mahihirap. Ang hasyenda ay hindi lamang naging isang lugar ng yaman, kundi ng pagkakaisa, pag-asa at katarungan. Ang alaala ni Don Alejandro ay pinarangalan, hindi lamang sa kanyang yaman, kundi sa kanyang lihim na pagmamalasakit at pagiging tapat sa mga pinagkakatiwalaan niya. At si Mang Arthur, ang kanyang pangalan ay laging binabanggit ng may paggalang bilang isang bayani ng katotohanan. Lumipas ang mga taon. Isang gabi, habang nakaupo sina Lacan at Alonsina sa veranda ng mansyon, pinagmamasdan ang tahimik na hasyenda sa ilalim ng buwan, kasama ang kanilang 2 anak, isang batang babae at isang batang lalaki na naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga anak ay simbolo ng kanilang pag-ibig, ng kanilang pinagdaanang hirap, at ng kanilang matagumpay na laban. Hindi ko akalain, Sina, bulong ni Lacan, habang hinawakan ang kamay ni Alonsina, na ang pag-ibig ay ganito, na ito ay mas malalim kaysa sa lahat ng yaman at mas matatag kaysa sa lahat ng pagsubok. Dahil ang pag-ibig, Lacan, ay hindi lang basta damdamin. Sagot ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay desisyon. Desisyon na lumaban, magpatawad, at maniwala. Maniwala na ang katotohanan at pagmamahal ang magtatagumpay. Niyakap ni Lacan si Alonsina at naramdaman niya ang init ng kanyang asawa, ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Ang Hacienda de la Cruz ay hindi na lang isang lupain. Ito ay isang tahanan kung saan ang pag-ibig, katarungan, at habag ay namumukadkad sa bawat sulok. At ganoon nga, ang Hacienda de la Cruz ay hindi lamang isang dambuhalang lupain, kundi isang buhay na patunay sa pag-ibig na lumampas sa lahat ng hadlang, isang pamana ng habag at katarungan na magpakailanman ay mamumulaklak sa ilalim ng isang bagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni Lacan de la Cruz at Alonsina Ramirez, isang paglalakbay ng pag-ibig, katarungan, at pagbabago sa aming minamahal na tagapakinig. Isang taus-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat yugto ng pag-iibigan ni Lacan at Alonsina. Mula sa simula, sa unang pagtatagpo ng kanilang mga mundo, hanggang sa huling kabanata ng kanilang tagumpay at paghilom, nawa inadama ninyo ang bawat tibok ng kanilang puso, ang bawat luha ng lungkot at ang bawat ngiti ng kaligayahan. Hindi naging madali ang paglikha ng mundong ito ng Hacienda de la Cruz at Barangay Silangan. May mga pagkakataong naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pagsubok, ang sakit ng pagkakakilanlan, at ang hamon ng pagharap sa mga lihim at kasinungalingan. Ngunit sa bawat salita, sa bawat pangungusap, naramdaman ko rin ang lumalagong pag-asa, ang kapangyarihan ng pag-ibig, at ang walang katumbas na halaga ng katotohanan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa 2 taong nagmamahalan. Ito ay isang pagpapaalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay, kundi sa kanilang puso, sa kanilang tapang, at sa kanilang kakayahang magmahal ng walang pag-aalinlangan. Naway na pagtanto ninyo, tulad ni Lacan at Alonsina, na ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan, na ang pag-asa ay laging nariyan sa kabila ng pinakamadilim na gabi, at na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa na kayang buwagin ang lahat ng hadlang
Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa kwentong ito, sa inyong mga puso. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Sa bawat isa sa atin, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Hanggang sa muli, Lihim Gapuso.